Good evening sa ating lahat. Ito lang yung aking reaction video sa ating Vice President VP Sara Duterte dahil sa kanyang aksyon na hindi bigyan ng gawad aksyon yung teacher na nag-live sa TikTok dahil sa sobrang galit sa estudyante niya. Tama naman ang ginawa ng ating Vice President, di ba? Kasi yung teacher is tao din naman. Maski elementary pa lang yung hawak niya. Kasi yung mga bata ngayon, dahil nga kinain na sila ng sistema ng social media. Kaya ganyan ang pag-uugali. Nasa sa atin din naman mga magulang ang guidance sa ating mga anak. Huwag nating pabayaan yung ating mga anak lamunin ng sistema ng social media. Lalo na sa panahon ngayon, yung bata ay hindi na pwede na walang cellphone. Maski yung baby pa, pinapagamit na natin ng cellphone, o diba? Hindi naman kasalanan siguro lahat ng teacher na yun, diba? Paano naman kasi yung teacher na binugbog ng estudyante? Kung sa part ko, anak ko yun na binugbog na teacher, hindi rin maganda, di ba? Hindi ko rin pinaaral yung anak ko para maging professional, para bugbugin lang ng isang estudyanteng walang modo. Di ba? Yun din ang mafe-feel nating mga nanay. Kaya wag natin husgahan ang teacher na nagsabi na wala kayong mga modo, lumalampas na kayo sa boundaries. Di ba? Ganyan na kasi yung mga bata ngayon eh. Inong elementary pa kami. Baliwala na yan sa amin yung binabato kami ng eraser ng teacher namin. Hi ma'am. Di ba sinasalo pa nga namin yung mga eraser, chalk, stick, aklat na lumilipad. Kasi pagdisiplina din yan eh. Ngayon, overacting na kasi tayo sa disciplinary action na binibigay ng mga teachers sa school. Kasi tayong mga magulang mismo sa ating bahay, aminin man natin o hindi, nagiging pabaya din tayo sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Pero sa aking part, hindi naman ako ganun pabaya sa aking mga anak. Sorry lang sa aking mga anak, medyo nasusobrahan ako sa pagdidisiplina sa kanila. Kasi maski malalaki na yung mga anak ko ngayon, is gusto kong kung nasaan sila, may video clip, may text, may message kung nasaan sila, kung sinong kasama nila, kung anong plate number ng sinasakyan nila, kung anong number ng kasama nila, sabihin nila lobat yung cellphone nila. Hinihingi ko yung cellphone number ng mga kasama nila, messenger, o diba? Sabihin man ng mga anak ko na OA yung mama ko dahil yun ang pagpuprotekta ko sa kanila. Yun ang way na alam ko na protektahan sila, malaman ko kung nasaan sila, diba? Kung ganyan lahat ang magulang, hindi ko naman sinasabi na maging katulad ko kayo, diba? Pero, paminsan-minsan, disiplinahin nyo naman ang mga anak natin. Huwag natin iasa sa mga teacher sa school kasi yung mga teacher is may mga personal na problema din naman yan. May pamilya din sila na inaasikaso. Baka naman yung teacher na yun is maraming problema ang iniisip sa bahay nila tapos nadala sa eskwelahan. Tama naman ang sabi ni BP Sara na mag-rest muna, pause muna, diba? Mag-rest muna sa pagtuturo kung marami kang problema para wala kang masabi sa mga estudyante mo na masamang salita. Yun lang yun. Ito namang ibang tao, naintindihan ko kayo, galit kayo dahil ganyan-ganyan. Pero paano naman yung teacher na binabastos ng mga estudyante? Kagaya nito. 'Di ba? Yang binugbog ng estudyante yung teacher niya. Kung anak ko yan, ay Diyos ko, kahit saan tayo mapunta, I swear to God, ipaglalaban ko yung anak ko. Yun lang. Thank you.